Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay kung paano hanapin ang x-intercept and y-intercept ng given polynomial function. So, meron tayong 5 problem na sinend sa atin ng ka-Wonderham natin na si R. Lindal. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga ka-Wonderham na sina Renevi Balenya, Lakupali, Mimi, Miz Aguho, at Renju Avellaneda. Shoutout sa inyo, salamat sa panonood. At simulan na natin ang ating lesson. So, ang una nating function ay y equals x plus 2 times x minus 5 times x minus 6. So, tatandaan lang natin na kapag hinahanap natin ang x-intercept, dapat yung y mo ay gagawin mong 0. Kapag hinahanap mo ang y-intercept, ang x mo ay gagawin mong 0. So, ano ba ang x-intercept nitong function na to? So, gagawin mong 0 ang y. So, y ginawa mong 0, x plus 2, x minus 5, x minus 6. So, kapag 0 na yung y, tapos naka-factored form naman, yung bawat factor pwede mong i-equal sa 0. So, itong unang factor, x plus 2, pag in-equal mo sa 0, ang x mo ay magiging negative 2 kasi yung positive 2 pag nilipat mo sa kanan magiging negative 2. So, binabaliktad mo lang yung sign. So, ito naman, pag x minus 5, in-equal mo sa 0, ang x mo ay magiging positive 5. Binaliktad mo lang yung negative 5, ginawa mo 5. Pero ang totoo niya, nilipat mo siya sa kanan. Negative 5, naging positive 5. So, next naman, x minus 6 equals 0. Ang x mo ay positive 6 kasi binaliktad mo lang yung sign ng negative 6. So, ito ang iyong mga x-intercept. Negative 2, 5, tsaka 6. So, paano naman ang y-intercept? Yung x naman ang gagawin mong 0. So, tingnan natin to. Sulat na nga lang natin ulit para hindi magulo. So, gagawin mo 0 ang x. So, isipin mo 0 yan. 0, 0, 0. Yan, ganyan lang gagawin mo. Palitan mo 0. So, 0 plus 2, 2. 0 minus 5, negative 5. 0 minus 6, negative 6. So, ayan na lang natira. Pag multiply mo lang. So, 2 times negative 5, negative 10 times negative 6 is equal to positive 60. So, ito ang ating y-intercept, 60. So, ganyan lang po maghanap ng x-intercept at y-intercept. So, next, y equals x minus 2, x minus 4, x minus 3. So, hanapin natin ang x-intercept. So, yung y gagawin natin 0. X minus 2, x minus 4, x minus 3. So, pag 0 na to at naka-factored form naman to, i-equal mo sa 0 bawat isang factor. So, x minus 2 equals 0, x equals positive 2 kasi pinalitan mo yung sign ng negative. X minus 4 equals 0, x equals 4. Yung negative 4 ginawa mong positive 4. X minus 3 equals 0. So, x equals 3. So, itong tatlong ating x-intercept. Next, y-intercept naman. So, gagawin mo lang 0 yung mga x para makuha mo yung y-intercept. Baliktad naman. So, isipin mo 0 to, 0 to, 0 to. 0 minus 2, negative 2. 0 minus 4, negative 4. 0 minus 3, negative 3. So, pag multiply mo lang, negative 2 times negative 4 is equal to positive 8. Positive 8 times negative 3 is equal to negative 24. So,
So itong ating y-intercept. So next example natin ay y is equal to x minus 1. Malabo na naman. Times x plus 2 squared. So paano naman yan kapag may squared? So ganun pa rin. Kuhanin natin yung x-intercept, gawin natin 0 yung y. 0 equals x minus 1, x plus 2 squared. So yung mga factor, equal mo rin sa 0. So x minus 1 muna equals 0, x equals 1. Kasi negative 1 to, positive 1 yon. So next naman, x plus 2 equals mo sa 0, x equals negative 2. Pero dahil may squared siya, ibig sabihin dalawang beses mo makukuha yung negative 2 na x-intercept. So negative 2, susulat mo lang multiplicity 2. Negative 2 multiplicity 2 kasi dalawang beses siya. Kasi pag yung x plus 2 squared, pag finactor mo, x plus 2 times x plus 2 lang yan. So bali dalawang beses ka makakakuha ng x equals negative 2. So dalawang beses kaya nagkaroon ng multiplicity 2. So ayan ang ating x-intercept. So paano naman ang y-intercept? So ganun din, palitan mo lang ng 0 yung mga x. Gawin mo itong 0, gawin mo itong 0. Y equals 0 minus 1, negative 1. 0 plus 2, 2. Squared, huwag natin kalimutan yung squared. So 2 squared is equal to 4. 4 times negative 1 is equal to negative 4. So ito ang ating y-intercept, negative 4. Okay, next, f of x is equal to x cubed minus 2x squared plus x plus 4. So kapag f of x naman yung nakasulat, same lang yung f of x sa y. Iisa lang yan. So pwede may sulat na ganyan para hindi ka masyadong malito. So kunin muna natin yung x-intercept kasi mas madali yon. So, y-intercept pala. So, y-intercept, gagawin mong 0 yung mga x. So, isipin mo, 0 to, 0 to, 0 to. 0 cube, 0 yon. 0 squared, 0 times negative 2, 0. Ito, 0 din. So, 0 na to lahat. Natira na lang ay 4. So, ganun lang kadali. Y-intercept mo ay 4. So, sa x-intercept naman, mas mahirap kasi kailangan mong i-factor to. Kagaya ng mga una nating example, naka-factor. Kaya in-equals mo sa 0 bawat isang factor. Naka-factor form kasi siya. Ito naman hindi naka-factored form. So, kailangan mo itong i-factor muna. So, magta-trial and error ka ngayon ng mga factor. Kung ano yung possible factor niya. So, ano bang pwede dito? X plus 1 ata. Try natin x plus 1. So, long division gagawin natin. X cubed divided by x is equal to x squared. X squared times x is equal to x cubed. X squared times 1 is equal to positive x squared. So, pag ma-minusin mo, x cubed minus x cubed, 0 na yan. Negative 2x squared minus x squared is equal to negative 3x squared plus x, bring down x. So, hindi na pagkita. So, negative 3x squared divided by x is equal to negative 3x. Negative 3x times x is equal to negative 3x squared. Negative 3x times 1 is equal to negative 3x. So, minus ulit. So, ito, 0 na yan. X minus negative 3x is equal to positive 4. Positive 4x. Bring down 4.
So 4x divided by x is equal to 4. 4 times x is equal to 4x. 4 times 1 is equal to 4. So minus. So parehas lang naman yung pinag-minus mo. 0 na yan. So ito yung una nating factor. Ito yung ating pangalawang factor. Pero mukha naman tong hindi factorable. Hindi siya pwedeng i-factor tong trinomial na to, x squared minus 3x plus 4. So gamitan natin ng quadratic formula. Quadratic formula ay ano nga uli yun, Ate Ham? Negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So yan ang quadratic formula. Gamitin natin para mahanap natin yung value ng x dito sa trinomial. So ano ba to? 1 ang coefficient ng x squared. So ang a natin ay 1. Ang b natin ay negative 3. Ang c natin ay 4. Papalit natin sa quadratic formula. So negative b natin ay negative 3 plus minus b squared, negative 3 yung b, negative 3 squared minus 4 times a, ang a ay 1 times c, ang c ay 4 over 2a. 2 times a, ang a ay 1, so 2 times 1 equals 2. So simplify natin, negative ng negative 3 ay positive 3 plus minus. So negative 3 squared is equal to 9. So equals to 9 minus 4 times 1, 4 times 4 equals 16 over 2. So 3 plus minus 9 minus 16 is equal to negative 7. Tama, negative 7 over 2. So hindi sakto yung yung ating sagot. Imaginary number siya kasi square root ng negative number eh. So paano ba? Itong 3 plus minus square root of negative 7 over 2, pwede mo siyang hatiin sa dalawa. Yung una ay 3 plus square root of negative 7 over 2. Yung pangalawa ay 3 minus naman, minus square root of negative 7 over 2. So ayan ang ating mga x-intercept. Ito. Pero kung real numbers lang ang hinahanap, hindi to kasama kasi imaginary number to eh, kapag merong negative sa loob ng square root. Pero kung kasama imaginary number, di kasama yun sa sagot. Tapos ito yung isang factor, di ba? X plus 1. So x plus 1 equal mo sa 0. X is equal to negative 1. So ito ang ating x-intercept. X equals negative 1. Yan yung real number na x-intercept. Ito, hindi to real number. Pero depende kung ano yung instruction. So, ayan ang ating pang-apat na example. May panlima pa po tayo. Sulat natin dito sa kabila. F of x ulit equals x cubed plus 4x squared minus 7x minus 10. So, yung f of x, same lang siya sa y. Sulat mo ng ganyan para hindi nakakalito. So, una nating hanapin ang y-intercept. Mas madali. So, itong x, papalitan mo lang lahat ng 0 yan. Isipin mo 0 yung mga x. So, 0 cube, 0 na yun. 0 squared, 0. Times 4, 0. 0 times 7, 0. So, natira na lang ay negative 10. Ganun lang kadali maghanap ng y-intercept.
kapag hindi naka-factored form. Pero mahirap maghanap ng x-intercept dahil ifa-factor mo muna to. So ano bang factor nito? Ano bang factor nito? X plus 2 plus 2 x. Try natin ng x minus 2. So x squared divided by x is equal to x squared. X squared times x is equal to x cubed. X squared times negative 2 is equal to negative 2x squared. So minus. So 0 na to. 4x squared minus negative 2x squared is equal to 6x squared. Bring down negative 7x. So 6x squared divided by x is equal to 6x. 6x times x is equal to 6x squared. 6x times negative 2 is equal to negative 12x. Ay, hindi nakita. Minus. So 6x squared minus 6x squared, 0. Negative 7x minus negative 12x is equal to positive 5x. Bring down negative 10. So 5x divided by x is equal to positive 5. 5x, ay 5x, 5 pala. 5 times x is equal to 5x. 5 times negative 2 is equal to negative 10. So minus mo, 0 na lang yan, magkapareho. So ito ang una nating factor. Ito yung pangalawang factor, trinomial. Pero pwede pa rin natin siyang i-factor. So di ba kapag magfa-factor tayo ng trinomial, hanapin natin yung factor ng constant ng 5 na kapag pinag-add mo ay equal siya sa coefficient ng x, yung plus 6. So ano bang factor ng 5? 5 times 1 is equal to 5. 5 plus 1 is equal to 6. Equal siya dito. So ito ang ating gagamitin. So ang factor ng x squared plus 6x plus 5 ay dalawang binomial na x ang simula. Ito yung kasunod. Positive 5, positive 1. So ayan na yung ating tatlong factor. Ito, tsaka ito. So y is equal to x minus 2, x plus 5, tsaka x plus 1. So para makuha natin ng x-intercept, gawin lang natin 0 yung y. 0 yan. So pag 0 na yung y, yung mga factors, pwede mo nang i-equal sa 0. X minus 2 equals 0. So palitan mo lang yung sign ng negative 2, positive 2. X plus 5 equals 0. X gagawin mong negative 5. X plus 1 equals 0. X gagawin mong negative 1. So yan ang ating mga x-intercept. So ganyan po ang paghanap ng x-intercept at y-intercept ng polynomial function. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At kung may natutunan kayo, please like, share, and subscribe. Diba Ate Ham? Bye-bye!